ako dahil syempre bagong surrounding, it's always exciting. Medyo nervyos, syempre, kasi ganun din, bagong environment. Although some of the cast, nakatrabaho ko na. So may level of comfort din. And the director is good naman. So medyo nasasanay na with the staff and the crew and the script and the story and the style ng direction. Nakasama niyo na ba si Luis at si Al? Nakasama ko rin sila sa vlog, yes. sa teaser, and sa pictorial. Ano masasabi niyo sa mga batang ito na nagsisimula pa lang kasi po sila, so binigyan sila ng bida role? Alam mo, I see naman that they're very excited. So, okay yun, plus yun, kasi parang they don't take it for granted na they're given that opportunity, di ba? So, nakikita ko naman na they will be working hard for the project. And meron silang chemistry. I see that nung vlog. So, I think maganda yung tambalan. Nakausap namin si Alden, talagang itong mga bata yata, they look up to you. O, ganun? Oo. Talagang isa ka sa mga nire-respeto nila dito sa nakasama nila sa Soap. Ano masasabi mo doon? Gulat naman ako. Thank you. Being very new in the network, no, maraming salamat. At binigyan niyo naman ako ng konting parang boost of confidence. So, touch naman ako. Touch ako. In fairness, Napag ka na sa party pila yung kumanta ka with Ladiva. Natense ako, in fairness sa Ladiva. Natense ako sa kanila. Medyo nahalata rin marami nung bumirit na si Jonalyn. Parang binigay mo na lang sa kanila. Hindi, nag-usap na ako ni Jonalyn. Sabi ko, Jonalyn, hindi ko kaya yan ha. Sa'yo yung part na yan. Doon na lang ako kasi dalawang tatlong pangarap ko. Sabi ko, doon na lang ako sa gitna, bigay mo na sa akin. Sa'yo na yung mataas kasi sa'yo yun. Pero hindi mo rin na-miss yung always. Hindi mo rin ba na-wish na sana maging part ka rin ng party pill para kaano mo rin sina Regine, sina nasa kanilang desisyon yan, di ba? Hindi desisyon ko yan. Pero syempre, I would love to have the opportunity to sing again, especially yung live na ganyan. Maganda yung energy ng live show eh. Na-miss ko yan because I started with San Libo na po sila for so long, di ba? I was doing that. So, parang nakakamiss din. Pero masarap din naman na magnilay-nilay pag Sunday, di ba? So, bahala na sila. Pero hindi mo rin ba wish na sana hindi, ikaw ba, anong prioritize mo ngayon? More on acting or singing? Oo, acting. Parang ang singing, I'd rather release an album. Oo. Gusto kong gumawa ng album na parang walang, kumbaga hindi ang record label ang magdidictate. Parang siguro I'll produce it myself. Para I have the freedom to sing the songs that I want. Sa mga, sa mga pinagdadaanan mo na, kung halimbawa mag-produce ka ng album, so anong mga kanta kantahin mo? Mga tipo, mga love songs naman. Playlist. Oo, yung mga love songs. Maganda rin ang breakup. Actually, si Chris Aquino nagsabi niya, ba't nag-wedding album ka? Bakit hindi ka mag-breakup album? Sabi ko, sakit naman nun. Sabi niya, pero mas may feelings eh. Mas may feelings. Hindi, tsaka parang, di ba, sarap din pakinggan yan minsan, paluha-luha. Yung di ba, mag-emote-emote ka sa bahay, okay din naman. Pero, we'll see. So, if ever man gumawa ka ng album, may mga breakup songs or happy songs naman tayo? Hindi naman ako J-Lo na happy. Doon lang tayo sa I've always been a balladeer, di ba? Ballad songs ang naman talaga. Ballads yung mga kinakanta ko. Kaya siguro doon tayo muna. Sa mga kabataan ngayon, of course, syempre, siguro marami kang pwede mo ipapayo sa kanila, lalo na pag naging-in-love sila. So, anong pwede mo i-share sa mga meron ng one true love? Ano ba? Take it easy. Take it easy lang. Enjoy the moment. Pero, ayokong parang jaded. Nakakaloka naman to. Enjoy the moment. Huwag masyado mapusok, lalo na sa mga bagets, di ba?
Love, love, love. Oo. Ano ba sasabihin? Chill lang kayo. Chill lang kayo dyan. Kasi based from your, of course, sa mga, hindi naman lahat masaya, di ba? Hindi, meron na rin mga pagdadaanan doon talaga. So, will you encourage them sa mga ganang kaedad ni Luis o ni Alden na magkaroon na agad ng true love? Alam, hindi naman. Huwag naman true love. Mahirap yun. Alam mo, bihira yung mga ganun at that age, di ba? Parang, to be infatuated, to be inspired, actually, it's a good, it's a good thing. Inspiration lang. Yung ganun. Pero, to rush into true love at yung talagang against all odds na type ng medyo wag muna. Actually, makinig kayo sa magulang nyo kasi alam nila talaga yung tama at dapat para sa inyo. Ikaw, sino nagbibigay sa'yo ng inspiration? To work harder, kasi puro ka na lang work. Actually ngayon, I'm a licensed foster parent. So, meron akong foster child sa bahay. So, yan yung aking good news. Yun yung sinasabi mo yes, before. Yes, So, Oo. So, parang, yun, merong konting nakakaaliw sa bahay pag meron pa ng bata. Kasi, never ako nagkabata sa bahay, panay sa aso. But yung aso ko talagang love ko yun mga love ko yung mga aso ko. Pero parang, the sound of kids' laughter, yung gano'n, nakakabuhay. Pero hanggang kailan yun? Hanggang kunin yung baby. So, yes. Ang hirap ng good. Ang hirap Foster yun foster Pero ang yun. hirap i-let go Yes, naman. yes. Oo, alam ko yung Di ba mas pinapasukan yun? Mas, parang mas emotional. Pero at least ready siya. Oo, Simula pa lang ready oo, ka kasi na. sinabi naman sa akin, ganon, parang agot, lang yan, foster yan, hindi siya adoption. Sabi niya, but if you opt to adopt, depende rin, parang hindi naman dahil gusto ko. Dapat yung, may mga ganun silang legalities yung parang, di ba, hindi agad-agad ibibigay sila. So, i-explain naman sa akin, and I took on the child. So, anong inalagaan mo ngayong baby? Ilan sila? Isa lang. Isa lang. Isa lang yan, baby boy. Baby boy? Ilang months? 18 months. 18 months? 18 months na medyo sakitin. Kaya actually pina-foster sa akin kasi parang they need a special care because nga medyo sakitin yung bata. So parang kailangan nila nakatuto. So, tuto ka rin talaga sa pag-alaga? Tuto kaming lahat actually yung mga tao, mga angels ko sa bahay. Fulfilling siya. Oo, Parang kasi may... nakakatulong ka. Oo, of course. Yun yung actually yung parang sabi ko, win-win situation yun. Medyo masakit siguro pag nawalay sa akin yung kunin na sa akin yung bata. But then, good for him and good for us. I mean, good for the ones who took care of him. So, walang talo doon. Will you consider adoption in the future? Or iniisip mo na? Oo, not yet. Or pine-prepare mo, ito muna, fostering muna para i-prepare yung sarili. Oo. Ayoko kasi to get into something na talagang, di ba, na hindi ako handa. So parang ito, slight paghahanda, if ever I get into adoption, opt for adoption. At least medyo, alam ko na yan. Carry ko na yan. Pero inspired ka ngayon pag umuwi ka ng bahay? Oo, pag umuwi ng bahay. Kasi sa kwarto ko, andun yung mga aso ko, andun din yung bata. So, ang dami ko nang inaasikaso, nag-hello. Kasi mag-aso. Bata. Naaliw ako. Paano ka po naging interested into fostering? Because I visit all the time yung isang orphanage, yung cribs. And nag-aano ako sa kanila, volunteer, kilala nila ako. So, may isang bata talaga that stood out. Yun yung kasama mo. So, parang sabi ko, gusto ko siyang alagaan. Tapos sabi niya, ay kailangan ko yan ng licensing, yung ila-license ka dapat. So, dinaan namin talaga sa DSWD. So, ang DSWD talaga ang nag-match sa amin. I mean, the kid, myself. May ganun silang proseso. Tapos meron din syempre meeting with them, meeting with the orphanage, yung mga tao sa mahaba yung proseso, tapos marami pati lahat ng lahat ng kasambahay ko kailangan meron silang medical certificate, barangay clearance, lahat ganoon. So, but walang walang kaso. Walang kaso yun kasi nakakatuwa talaga. So, anong gusto mo iparating sa lahat na dito sa bago mong challenge as a mom? Oo, di ba? Nanay ako bigla. Pero foster mom, huwag tayong baka sabihin nilang, yun naman.
Yun nga, it's a chance for you to, I'm really encouraging everyone, or those who really parang want to help, di ba? Or not ready yet like me, to adopt talaga, you try fostering kasi nakaka-ano siya, nakaka-inspire, nakakataba ng puso, nakaka-fulfill. Especially with me kasi tagal ko naman, wala naman akong baby. So, di ba, parang mamimamihan ako. So, nakakatuwa.